Good morning. I want to share to you my devotion today. Talagang for me awakening. Nakakagising ng puso at isipan. Kasi di ba minsan, may mga choices tayo in life. May mga decision tayo in life na unknowingly, akala natin sa una, tama, ganyan, kasi gusto natin, pinili natin. Pero, sorry, may tinitingnan ako sa gilid. Pero, sa kalaunan, sa dulo, we're not ready dun sa nagiging resulta nito sa buhay natin. So, gusto kong i-share sa inyo yung Esther chapter 1:16. Okay? Kung may Bible kayo dyan, Esther 1 verse 16. Bibilisan ko lang kasi I only have 10 minutes to share the word of God. Sabi dito, Then Memucan replied in the presence of the king and the nobles, Queen Vashti has done wrong, not only against the king, but also against all the nobles and the people of all the provinces of King Xerxes. So, makikita natin dito na sinong hari dito? Si King Xerxes. So, from India hanggang sa dulo ng Kush ba yun, ng bansang Kush, talagang sakop niya yun. Tapos dito sa story na to, nagkaroon ng napakalaking banquet para sa hari. Talagang pinagmalaki niya yung kanyang kingdom. At nagkataon na si Queen Vashti, during that time, ay siya yung nakaupo sa trono bilang queen. Imagine mo queen ng very powerful na king na kinatatakutan ng lahat. Pero one day, pinatawag siya ng king. Pero, to make the story short, kasi medyo mahaba, sa madaling salita, nag-say no si Queen Vashti. So, dito ko nakita na tayo bilang tao, meron tayong dalawang uri ng disobedience. Number one, ito lang yung kaya ko i-share dun sa nakita ko dito sa chapter na to. Number one, na isang type ng disobedience. Marami pa to actually, pero ang kaya ko lang isipin sa time na to. Number one is, nag-yes ka doon sa utos, pero di mo naman ginawa. Yung pangalawa, nag-no ka, kahit alam mo namang utos yun. Yung talagang nag-no ka. So yung una, na nag-yes ka, pero di mo naman talaga sinunod or di ginawa, alam natin na may taong gumawa nun before. Yung unang family, yung unang mag-asawa, si Adan at saka si Eva. Nag-yes sila kay Lord. Nag-yes sila kay Lord na, yes, gagawin po namin yan, na hindi namin kakainin yung fruit na yon. Pero kung mapapansin natin, kasama din si Eva na nag-yes dun eh. Diba? Tama? Kasama din si Eva na nag-yes doon. Nag-yes siya, pero kasi si Eva, ano ginawa niya? Ginawa niya pa rin yung kasalanan. Nag-disobey siya kay Lord kahit na nag-yes siya. Kasi bakit? Alam natin ito na kung establish kasi ang word ng Lord sa atin, we can flee. Kaya nating hindian. We have the power to say no. Kasi ang powerful word, diba? Anointed word is no, diba? So, kay Eva, hindi niya nagawa kasi I believe, sa heart niya, hindi pa ganun ka-establish yung word of God. Okay? So, ko lang to hindi established. Hindi na-establish sa kanya yung word of God sa kanya. So, kahit na nag-yes sila, ginawa pa rin yung kasalanan. At ang naging dulot nun, na-influence na pa yung husband niya. Ito naman, yung second is, kahit alam mo na yung utos na yun, pero lantaran pa rin yung pagsuway mo. Sounds like, may sarili kang authority. Kuwari, pinatawag, si Queen Vashti, pinatawag siya ni King Xerxes, ganyan. Dahil sa isip-isip niya, siya ay reyna, meron din siyang power and authority, pero nakalimutan niya na kung bakit may power and authority siya. Kasi, remember, ano nga siya ni King Xerxes, ganyan? Wife siya ni King Xerxes. So, nakalimutan niya na kung bakit lang siya naging ganun kasi nga, ibinigay lang sa kanya yung authority na yon. Okay? Halimbawa, anak ka ni Henry C. Anak ka, diba? Pero tanggalin mo yung pagiging anak mo kay Henry C. Wala ka ng power and authority. Minsan ganun tayo, Parang, nakakalimutan natin na yung authority natin and power, hindi ito galing sa ating sarili. Hindi ito galing sa ating sarili. Ito ay bigay ng Diyos. At kapag hindi tayo nag-ingat dun sa binigay sa atin,
posible na kunin yun sa atin if hindi tayo nag-ingat. Si Queen Vashti, akala niya yung pag-say no niya pa lang kay King Xerxes ganyan, walang mangyayari. Walang mangyayari sa kanya. Pero ang dulo, nawalan siya ng power and authority. Okay? Dahil lang sa paghindi. Isang beses lang niyang ginawa yun. Pero kasi minsan, akala natin as tao, isang beses lang naman ako magsasay no pero hindi natin kita ang halaga nun. Ganun kay Queen Vashti. Kapalit ay yung parang naging magandang future niya as queen. Kasi nawala na siya eh. Sipin mo. Kasi si Queen Vashti, itinalaga siyang queen ng buong bansa. So, nung parang hinihingi yung presence niya nung gabi na yon, kasi gustong ipagmalaki siya ni Queen Xerxes eh. Queen Xerxes. Ganon. Kaso naghindi siya. Alam niyo, minsan, parang na-realize ko lang na minsan gusto tayong gamitin ng Diyos na parang gusto niyang ipakita tayo sa lahat na, kuwari ako, tawagin mo si Jack kasi alam ko si Jack mabait yun eh. O di kaya si Jack kasi masunurin yun. Gustong ilagay ng Diyos na ipagmalaki tayo sa harapan ng tao. Pero alam nyo, minsan, nagsisay no tayo. And we miss the point. We miss the opportunity. Kala natin wala lang. Minsan yung calling ng Lord sa atin para iharap sa tao. Nasabihin na ito yung anak ko. And a lot of times, we refuse to listen the calling of our God. Na akala natin, wala lang yun. Walang impact sa buhay natin. Kaya minsan, katulad na nabanggit ko, nawawala natin yung one time, big time opportunity to show the world that, hey, yes, Father, andito po ako. I am willing to represent your kingdom. I'm not perfect, but sometimes nagiging ganun din ako. I feel like napahiya ko ang Diyos. Pero the power of repentance and yung surrendering in front of our God, nare-renew yung power and authority. Kasi alam niyo si Queen Vashti, never siyang nag-say sorry kay King Xerxes. Never siyang nagpakumbaba. Claim niya yung, ako yung queen eh. Ganon. Ako yung queen eh. I know my position. Ako yung queen eh. Ano ngayon kung ano ka? Kaya't pansin natin, pag namali ang gamit natin, ng authority natin, ang dulo, mabavanish tayo eh. At napapahiya natin yung king na nagtalaga sa atin, tumawag sa atin. So, medyo ako nanghihinayang kay Queen Vashti eh. Kasi lahat ng tao dun gustong maging part ng life ng king. Tapos sa kanya, andun na siya eh. Isang malaking opportunity na hindi niya nagamit, hindi niya na-enjoy just because of her pride. Na ako to eh. Kaya minsan yung pagsabi natin ng ako to eh, saan ka dadalhin yan? So ikaw ba yung marunong laging nag-yes pero hindi mo naman ginagawa? Or ikaw din yung tao na literal na nagno-no sa Lord natin? It's time for you to think about it. It's never too late. Surrender. Confess your sin to God. We're not perfect, pero ang Lord natin ay perfect. Ayaw niya kasing masayang yung opportunity na ibinigay niya sa atin. Remember, mahal tayo ng Diyos and anak tayo ng Diyos. Don't lose the opportunity. Don't lose your position sa kingdom ng Lord. Mahal tayo ng Diyos. Kahit sino pa man tayo. Good morning. Bye.